Magandang araw mga katropa, mga engineers. Today guys, samahan niyo ako. Mayroon akong ginawang spreadsheet para sa manual calculation ng spread plotting design. Limited lang to sa yung column natin is square, tapos yung plotting natin square din ang dimension. Meaning length and width is the same. And then pangatlo, for actually loaded column lang. Actually loaded column plotting. Ito yung i-design natin sa RCDC. Ngayon, i-compare natin yung output natin sa spreadsheet doon sa RCDC kung halos pareho lang ba siya. Para makita natin kung may kulang din sa ano natin. Para ma-confirm natin na yung ginawa nating spreadsheet ay tama. So ito, naka-load na to siya, na-design na yung column beams. Yung sa upper structure, okay na to siya. Ngayon, tinanggal ko na yung mga load combination na ang purpose ay para sa column and beam design. Pinalitan ko na ito ng mga load combination na para talaga sa plotting. So makikita mo yan dito. Dalawang klase ang ipinasok natin dito. Factored load and service combination. Ito, umpisa dito hanggang dito. Ito yung sa factored combination. Magagamit ito sa plotting para sa reinforcing and punching shear checking. Tapos ito, umpisa naman dito. Ito yung sa service load combination. Ito yung unang gagamitin para ma-determine ang thickness at size ng plotting. So, irarun natin siya para mayroon kang output. So ito, actually loaded lang ito kasi naka-pin yung support natin. So wala tayong moment. Kung titingnan natin sa result dito, makikita mo dito puro zero yan. Puro zero yan. Ngayon, siyempre kunin muna natin yung mga forces, mga reactions. Kasi kailangan natin to doon sa spreadsheet natin. So ang node number nito guys, take note, from the origin, naka-ano yan. Naka-arrange yan from 18, 19, 20, 21, 22, 23 hanggang sa 35. Kasi mamaya mag-start tayong mag-design dito. Una dito, tapos dito. So kunin natin lahat na lang na ano nito. So highlight mo yung node numbers, mga nodes, then punta tayo sa reaction, then dito sa report, then support reaction, then vertical force. Tapos, situate na naka-list from high to low siya. Then, absolute values. Then, click mo yung loading. Dito sa loading, ilabas mo muna siya. Tapos, unahin natin yung sa factored. So, ito yung sa factored. Umpisa dito sa number 8 hanggang 22. So, dito guys, hindi na natin kailangan yung mga primary load. So, ito lang mga load combination ng factored at service. So, dadalhin mo siya sa kanan. And click OK. So, ito na yun. I-highlight mo lang siya lahat. Dito, click mo itong sa may node. Sa upper left side. One click. Then, right click. Then, copy. Doon, paste natin dito. Ngayon, dito, i-rename natin to as factored. Ngayon, balik tayo dito. Habang naka-highlight pa yung mga nodes, punta na tayo dito. Then, ganun din force Fy, list from high to low, absolute values, then loadings. Labas mo siya, then dito naman tayo sa service load. Nagumpisa yun sa 23. Then, highlight mo dito, then right click, copy. Then, dito naman tayo sa next na tab. So, rename mo lang to service combination. So, pagkatapos guys,
pwede na natin i-close to. Pagka-close niyan, CRCDC na naman natin bubuksan. So ito na yun, punta muna tayo sa settings, general settings. Hindi na natin i-consider yung overburden. Pwede naman kung ano, pag overburden kasi, sinasama mo yung weight ng soil mula sa natural grid line hanggang doon sa ilalim ng o sa top ng footing. Kino-compute yung ano doon, yung weight. So buoyancy wala na tayo niyan. Sliding na lang, overturning. Then 0 lang natin to. Tapos mag-add tayo ng, depende sa inyo kung anong ginagamit ninyong steel and concrete. Add natin yan. Tapos yung clear cover natin sa footing is 70 mm. Tapos mag-allow tayo ng 33% increase. Ngayon yung thickness ng footing i-control natin guys hanggang sa 500 mm lang. Tapos yung minimum niya is 300. Ngayon yung net SBC natin is 100. So ito na yung soil density natin 18. Yung depth ng footing natin is 2 meters from natural grid line. From natural grid line to bottom of footing. Tapos kaya wala tayong buoyancy kasi yung water table natin is malalim. Assume lang natin 10 meters. Kung saan ang footing naman natin is 2 meters. So para hindi na tayo mag-consider ng buoyancy. So dito 21 to 75. Ito naman yung sa plain concrete blinding ito. So okay. Then reinforcement settings, i-control lang natin lahat 20 mm. So dito design, ito yung combination natin sa design ng determine ng reinforcement. Tapos sa sizing, pag determine ng thickness ng footing mula naman dito pababa. So hindi nakasama tong, so uncheck natin yan lahat. So click OK. So ito na yun. So ito yung kaninang tiningnan natin, yung node 1018, 19, 20, naka-arrange yan hanggang dito 35. So unahin natin to. So ngayon punta tayo dito sa ito na yung service combination factored. So dito naman yung natin. So dito guys, kailangan natin dito pag design, unahin natin yung ito ito yung yung node 18 to eh. So kung punta tayo dito, kailangan ito sa factored combination yung maximum. Mapapansin mo dito guys, wala tayong moment dito kasi actually loaded yung column natin. Wala siyang kasamang bending. Naka-pin support siya. So ito ang kailangan natin. Naka-list from high to low. So madali siyang i-identify. Titingnan mo dyan, from maximum to minimum yan. Hanggang sa yan dito. Hanggang 1035. Ngayon, para madali, kasi since isa-isahin natin, para madali natin i-identify, i-filter muna natin to. So kung kailangan mo ng 18, dito mo lang makikita mo na siya. Check mo yung 18. So lahat ito ay para sa 18. The same time, dito naman filter din. So balik tayo. Since unahin natin yung 18, so ito yung maximum. Kailangan natin to. So makikita natin to 319.8. I-enter natin dito. Ito yung kailangan natin sa step 1. So 319.8.
Tapos sa service load naman, balik tayo sa service load. Node 18 yun. So, dito. Ito naman yung vertical force na maximum. 282.8. So, ang thickness ng puting, 300. Assume muna tayo ng 300. So, yung allowable natin is 100. Since nag-allow tayo ng increase na 33%, so 133 kilopascal yun. So, i-enter natin dito. Tapos, puting natin is 2 meters ang depth niya. Tapos, ito na rin yung F''C niya, 21 megapascal. Fy, tapos, soil unit width, 18. Yung concrete natin, maglagay lang tayo ng 25. Although yung iba, 24, 23.5. Gamitin natin dito is 25. Tapos, yung column natin is 400. Nandoon yun sa ano natin, sa STAAD, sa analysis. Lahat yan 400. Kaya dito, kahit hindi na natin baguhin, nakaano na yan 400. So dito step 3, provide values numbered 4 to 11. So ikaw ang magpo-provide nito kasi depende yan sa kung ano ang ginagamit mo eh. Provide mo yan. Tapos pagdating dito sa step 4, ito na yung determination of Qmax, Qmin. So, dito, makikita mo na agad ang Qmax. Mayroon ka ng computation ka agad eh. Pero ang Q minimum, ang kailangan sa Q minimum ay yung force Fy na minimum doon sa service load combination. So, kukunin mo rin yun. Balik tayo sa service combination. Ito yun. So, ito yung minimum niya. 62.15. So, yung i-enter natin dito. So, makikita mo, ito na yung Q minimum natin. Yung Q net dito, ito na yung formula na yun. So, dito, makikita natin sa dito, step 5 na tayo. Mayroon na tayong area. So, since ang puting natin is square. So, length and width pareho lang yan. 1.7. Actually, 1.73. So, round off 1.7. Pero pwede mong taasan ito to 1, nasa sayo, round up mo. Kung gusto mo 1.7 or 1.8, 1.9, nasa sayo. So, kung para sa akin, lagay ko lang 1.7. So, pwede mo siyang i-modify dito, 1.7. So, ngayon, dahil mayroon ka ng dimension ng puting, kakaroon siya ng self-weight ng puting, mayroon ka ng computation dito. So, yung self-weight na ito, madadagdag to doon dito sa service load combination. Magiging additional load siya. So, magiging ano siya, 282.8 plus 21. So, magiging 304 siya. Itong 304 naman, ito yung magagamit dito sa Qmax. Kaya nga, nagiging 105 na siya. So, ang Qmax natin, 105. Ang Q minimum is 26. Pasok siya dapat sa Q allowable natin na 133. So, proceed na tayo dito. Ito yung mga checking ng wide beam shear. Checking ng dito, punching shear. So, dito, kailangan lang dito magiging greater than 0. Dahil pag kagaya nito, 350 siya, di okay siya. Pero pag mag-negative siya, hindi pwede yun. Kasi ito yun eh. Kailangan mag-positive siya. Pag nag-negative siya, ibig sabihin, wrong yung puting mo. So, pag nag-negative yan, may nakalagay naman dito eh. If less than 0, go back ka lang sa step 5. Balik ka dito sa step 5. Pwede mong lakihan to. Kahit wala ka nang babaguhin dito sa as is pa rin yung thickness mo, yung ito na lang ang taasan mo. Pag nilakihan mo kasi yan, automatic magiging greater than 0 na yan. So ngayon, greater than 0 naman siya, di okay siya. Check mo lang yung PVC. So ito, mas malaki naman sa BU. So okay siya, depth of puting is okay. Proceed tayo dito sa punching shear. So ganun din yan, mas malaki din yung PVC sa BU. So pag in case na PVC is less than VU, balik ka na lang din sa step 2. Balik ka sa step 2, doon mo i-adjust yung thickness ng puting. Para maano mo lang to, ma-achieve mo tong PVC, itong condition na ito,
PVC must be greater than BU. BU, ang yung BC kasi, yan yung nominal shear strength ng concrete eh. For punching shear checking ha. Ito yun eh. Dito galing yun. Itong BC na ito. So, PVC, kasi yung P mo is 0.85. So, multiply mo ito ng 0.85, kaya ito na yun. So, ito yung i-compare mo dito. So, sa sliding naman guys, ang pag-determine ng sliding, kailangan mo yung sa isang puting, yung vertical load doon. So, ito yun. Minimum service load combination, minimum FY, na kung saan dapat nagpo-produce yan ng maximum horizontal force. Minimum FY guys, ito yun. Pero i-check mo, kailangan malaki, maximum tong, it's either itong force X or force G. Kung hindi man siya maximum, at least hindi siya lumalayo doon para ma-maximize talaga. Ibig sabihin, mabigat kasi, hindi mo ma-achieve yung optimum design. So pinipili natin yung magaan, tapos mabigat yung tutulak. Parang ito yung puting, kumbaga sa magaan yung puting, itutulak siya ng maximum force. Unlike sa mabigat na puting, tapos itutulak mo ng maliit na force, hindi mo makukuha yung optimum design talaga. So piliin mo yung minimum, tapos maximum yung, ito yung weight ng puting, vertical force. So halimbawa ito yung sisilik natin, 62.154. So dito ilagay natin 62.154. Tapos yung BY, ito na yun, 18.142. 18.142. Tapos yung BX is 0.492. Tapatan na lang yan. 0.492. So sa sliding natin, ang factor of safety is 1.2. Ipoprovide mo rin yan. Coefficient of friction 0.4. Dito, yung resultant sliding force FR. Resultant kasi kukunin mo lang yung resultant nito. Yung square root of BY squared plus BX squared. Yun yung resultant. So ito na yun. So i-compare mo lang to guys. Ito na yung resultant sliding force. Ito na yung sliding force niya. Sliding force, yun yung nagtutulak sa puting. So dapat ito less than doon sa resisting naman. Ito yung sliding, nagtutulak. Ito naman yung nagre-resist sa puting. So dapat ito maliit kaysa dito. Ang ibig sabihin yun, hindi niya kayang maitulak yung puting dahil mabigat eh. So saan naman to galing tong ito resisting force? Dito galing yun. Ito FY force. Kung makikita natin dito, ang FY force is 62.454. Ito yung kinuha nating vertical load. Plus, i-plus na natin yung self weight niya. Ito. Plus 21.675 times, kumbaga sa 60% lang ng self weight times 0.6. So 75 siya. So ito yun, 75. Itong upward force, yun yung sa buoyancy. Kaya kung mayroon kang buoyancy, ilalagay mo dito. Dahil walang buoyancy, yung downward force minus 0. So ito na yung net downward force. Tapos yung downward force, yun na yung resisting. Multiply mo lang to siya ng 0.4 dito, coefficient of friction. So 75.459 times 0.4 is equal to 30. Ito yun. So ito na yung net na resisting sliding. Yung magre-resist. So i-compare mo to 30 and 18. Mas maliit itong yung tumutulak. Mas malaki itong magre-resist. So ibig sabihin safe yung puting mo. So pag safe siya, proceed ka na dito. So 20 mm yung bar natin, so lagay na natin dito 20 mm. So automatic ko-compute na niya yung area ng yung isang bar. Ngayon, ko-compute na rin yung moment nito. Ang moment kasi nito, ito yun QU times yung shaded part na portion, tapos multiply sa moment arm. Sa ang resulta niya dyan is ito. Itong moment na to. Tapos ko-compute na rin yung RU. So makukuha na natin yung raw value.
Yun lang naman yun eh. So, nandito yung row balance natin. So, mayroon na tayong row minimum, row balance, row max. So, ang row dapat kasi is ito yon. So, dapat in between siya sa row minimum and row max. So, in this case, wala siya. Nasa less than minimum. So, pag nangyari yun na less than minimum siya, guys, hindi mo pwedeng gamitin itong row. Instead, ang gagamitin mo is yung row minimum. So, i-enter mo dito ngayon. Ikaw ang mamili kung anong row ang gusto mo. So, kahit pwede ka namang mamili ka sa in between, row minimum na lang ang gagamitin. So, enter mo dito. Kunwari, 0.00509. 0.00509. 817. Enter. So, mayroon siyang computation dito. Nakalagay ito 6. So, i-round off mo lang, yun, 7 bars lang ang kailangan. Both ways na yan. So, ang dimension natin is 1.7 by 1.7 by 300 mm. Although, chinik naman natin yan dito. Yan talaga siya. So, tingnan natin yung computation niya. Computation ng ito, F1. So, makikita mo, masusundan mo yan dito, guys. Kung titingnan natin, so, ayan yung mga concrete grid, steel grid niya. Tayo din ang namili niyan. Density ng soil. So, ito yung increase ng soil bearing capacity natin, Q allowable. Originally, 100 lang yun, plus 33. So, magiging 133. Makikita mo yan dito. Ayan o, 133. Allowable soil pressure. So, dito, para ma-determine yung maximum soil pressure, yun nga, sa sizing na yun. Nasa sizing na tayo ng footing. Nandito, kung makikita mo, itong analysis na to is sa service load to eh. So, kagaya din yun sa atin. Tingnan natin. Load 35. Punta tayo dito. So, load 35 siya, guys. Ito yung inano kanina. 282. So, ano ba yung sa kanya? 282. Ngayon, bakit siya nagiging 304? Kasi, kita naman to sa formula. 282 plus effective self-weight. So, ano yung effective self-weight niya? Andito yun. Nako-compute na agad. Kasi mayroon na siyang dimension ng footing. So, ano ang self-weight natin doon sa atin? Sa kanya, 21.68. Sa atin, 21.68 din. Okay? Makikita mo dyan, nagiging 304 siya. Okay? Ito yung 304 kasi na-add yung self-weight. Parang dito sa atin, nagiging 304 din. Which is initially dito yan, 282.8 lang. Ngayon dahil nag-assume na tayo ng thickness na define na natin yung width, kaya magkaroon na kaagad ng 21.68 na self-weight na automatic. Naka-formula naman yan kasi. Kaya na-add kaagad dito. So, since mayroon ka ng load dito, makikita na kaagad yung Qmax. Ito na yung Qmax. Qmax, yun yung force divided by area. Area nito, may area ka na eh. So, yun yung Qmax. Ito yung sa atin din. Ito yun, 105. Ito yun, force na 304 divided by area na nito. Area na to. So, yun yung Qmax. Kasi ang Qmax, dapat hindi tayo lumampas doon sa allowable natin na 133. So, dito, balik tayo. Ngayon, minimum soil naman. Pag minimum naman, kukunin mo yung minimum na force naman. Na kung saan, ito yun. 62 yung ginamit natin. Mapapansin mo rin sa kanya, pareho lang din sa atin. Pero ang self-weight dito, ang ginamit na self-weight is ano na lang, 60% na lang. Dito kasi, o buo, yung pagkuha ng Qmax, dito 60% na lang.
proceed sa sliding dito guys, yung gamit natin is ito. Sana kung malaki ito kumpara dito, pwedeng ito ang gamitin natin. Hindi man kasi necessary na yung pinaka minimum, basta ang importante doon minimum siya tapos maximum yung force X. Kahit alin sa dalawa, mas malaki pa rin to. So siya ang maximum sa lahat kung tutuusin eh. Kaya effective ito yung gamit. Ito rin yung gamit niya eh. So makikita mo ito, yung BY niya is 18.15 BY. Ayan o. Tapos ang BX niya is 0.49. BX is 0.49. Ito. BX B9. Tapos yun na yung resultant force. Kunin mo lang yung resultant force, square root of 0.49 squared plus 18.15 squared. So ito na yun. So ang downward force niya is 60 to 8.18. I-plus mo yung self weight. Ito dito. Kumbaga sa 75.18 net downward force. Kasi upward water pressure wala tayo. So meron sayang net, which is pareho lang din yan sa computation natin. Sa overturning, hindi na tayo nag-check ng overturning. Although kanina doon sa RCDC chinik natin, pero pala hindi na kailangan kasi wala nga tayong zero ang moment natin. Kumbaga sa actually loaded lang. So doon na tayo sa design for reinforcement na. So makikita nyo dito, ito naman yung ang ginagamit na dito ngayon is yung factored load. So nasa siya, combination 15 319.94. Tingnan natin kung tama tayo. Kasi ang ginamit natin kaya ito talaga, maximum talaga 319.81. Ito yung in-enter natin dito. So yun din ang gamit niya. So MUX, MUY 0 na yan. So ito na yung makikita mo dito. 110 F over 110.71. So yung Q ultimate. Karoon tayo ng Q ultimate. Q ultimate is equal to PU divided by PU, meaning ultimate load, divided by area. So ito 319.94 divided by area ng puting, kaya ito yung resulta niya. So dito makikita mo naman yung mga kita mo yan dito. Yan, upward swell pressure. Itong SPO, ito na yon. Ito na yon. Ito na yung Q yun, 110 upward swell pressure. Ito SPO. Ito yun eh. So makikita mo yung moment. Ano ang moment niya sa computation? 39.76. Sa atin naman ito 39.74. Maliit lang, points lang yan. Ito Newton millimeter lang to eh. So yun, mayroon siyang 7 na reinforcement, which is sa atin naman 7 din. So kung i-compare mo yung area ang nakuha niya is 1976. Ang ginamit natin row is minimum 1906. So sa kanya area required is 1020. So yun lang. So ito na yung resulta sa computation niya. So ito naman yan guys, ito na yung sa kanina design niya ng checking yung dito for punching shear and wide beam shear. So nakuha natin yung tamang result natin. Punta tayo dito sa FC8. Ang node number nito 25. So kung titingnan natin sa 25 tayo, punta lang tayo dito, tapos hanapin natin yung 25. So mapapansin mo, ito na yung node 125 ng puting.
Dito naman sa service combination, uncheck mo yan, hanapin mo yung 25. So, ganun din ang proseso. Kunin mo yung maximum, 432.75. I-enter mo dito. So, kailan mag-umpisa tayo sa step 1, 432.75. Then, sa service combination naman, 354.162. 354.162. Assuming 300 ang thickness natin, pareho lang naman ang data natin. So, kukunin din natin yung FY minimum. 155.9. Lagay natin dito 155.9. So, dito 1.9 kanya. So, lagay natin 1.9. So, diretso ka na dito. Check mo lang kung wala kang naiwang mga necessary information. Yung kulay blue lang naman kung saan doon ka mag-provide ng mga numbers. Kasi yung ibang mga number, hindi mo na ano yan eh. May mga formula yan, hindi pwedeng i-edit. So, dito na tayo. Punta tayo dito. So, in case na ayaw mo ng 1.9, pwede mong gawing 2 meters. Pwede ka dito mag-edit. If you want to increase footing length, you can edit this value here. Kahit na 1.9 ang bigay niya, pwede naman kasi design lang naman yan. Nasa sa'yo kung gusto mong maging more safe or gawin mong over-design. Pakapalan mo yung or pahabaan mo yung ano, lagdagan mo, gawin mong 2 meters. Ganun, 2, 2.1, 2.3. So, sa atin, 1.9. So, dito, okay yung condition niya. Dito, 102, safe siya. Dito, 1 million, safe din. Sa sliding, so, panahon na natin pumili ngayon ng dito. So, ito din ang pipiliin natin, guys, minimum. So, 155.958. So, 155.958. Tapos, 25.9. 25.9. Tapos, 0.026. Yung negative doon is direction lang naman yun. So, kahit hindi mo na isama dito yung negative. So, mayroon ka na. Check natin kung if R is less than less than siya. So, okay na. So, dito, check mo rin kung ano yung row na lumabas sa computation. So, ano ang row niya? 0.0028. Minimum lang din. So, automatic, 7 lang din yan. So, dito, tingnan natin yung sa ano to FC8. So, hindi naman tayo mag-expect. Sa kanya dito, 1950. Pero okay na yung 19. 1.9 yung sa atin. Tapos, ang reinforcement niya, 8. Sa atin, 7 lang. So, kung makikita mo dito yung moment niya is 66.67. Sa atin, ang moment natin is, ayan o, 64. Pero kung gawin natin tong 1.95, pwede kang mag-ano dito. Bawa, 1.95. So, ano ang moment niya ngayon? Oh, 66.65 na. Pareho na dito. 66.67. So, minimum lang din naman yan. Kaya, yun. 7 lang. Tapos, check natin yung dito. Resisting sliding force niya. Sa atin, 25.9. Ito na yung resultant sliding force. 25.91 sa kanya. 25.9 sa atin. Tapos, yung force resisting sliding is 69.2 sa atin. Sa kanya, 69.2. Yan, 69.2 din sa kanya. So, pareho lang. So, tama yung ano natin, yung ginawa nating spreadsheet para sa loaded column lang. Hindi to pwede sa may mga yung mga naka-fix support. Mayroon tayong separate doon. Separate na tutorial. Ito, design of square spread footing. Square yung footing natin. Tapos, square din yung column. So, gagawa din tayo ng rectangular niyan. So, hanggang dito lang muna tayo guys sa ating tutorial.